one in caring, one in sharing, one in hope. You are watching the webcast edition of Servant of God Father Patrick Peyton's Family Rosary Crusade magazine program, produced from Manila, the Philippines. Web published on www.familyrosary.tv. Continuing the mission of encouraging families to pray the Rosary together. The family that prays together, stays together, always. This is the Family Rosary Crusade, continuing the mission of Father Peyton of bringing God to man and man to God. Get ready to interact with people in the know in today's edition of Church Alive. Na ating sinadya dito po sa kanilang parokya. Siya po ang pura paroko ng Heart of Jesus and Mary dito po sa West Triangle Halls, Quezon City at Vicar po rin ng Vicaria ng Santa Rita, Diocese ng Cubao. Ikinagagala ko pong ipakilala sa inyo, walang iba kundi ating kaibigan na si Father Aris Sison. Magandang araw po sa inyo, Father. Magandang araw po. Ito lang itong ating napapanahong paksa, Father, itong enthronement, itong pagluluklok sa banal na puso ni Jesus. Kasi po sa maraming bahay na aking napuntahan, parating kasama ito sa altar, kasama ng Santo Niño, kasama ng Mahal na Birhen. Bakit po kaya ang ating mga pamilyang Pinoy ay may ganitong gawain? Alam mo, madalas ma-encounter ko yung enthronement. Either kasabay ng blessing ng bahay, Alright, yes. o kaya kapag merong importanteng event dun sa bahay. Halimbawa, birthday ng tatay, birthday ng nanay. Okay. Most of the time, pag blessing, isinasabay yung enthronement. And, alam mo, kapag hinihiling ng mga tao sa akin yon, ibinabalik ko yung tanong. That's my way of catechizing them. Sabihin ko, kasi sasabihin nila, Father, pwede bang mag-enthrone tayo ng Sacred Heart? Yes. Ibabalik ko yung tanong. Sabi ko, para saan? Bakit may enthronement? So, minsan may isang pamilyang nagkwento sa akin. Sabi niya, Father, alam mo, 4 lang kami sa pamilya. Mag-asawa, 2 anak. Okay. Pero sabi niya, yung dining table namin, laging 5 ang silya. At 5 ang plato. Okay. Tapos sabi ko, bakit ganun? And the father said, sabi niya, Father, we have had this beautiful tradition in the family that Jesus is always here. So sabi niya, si Jesus lagi nasa kabisera. Alright. Okay. And that is a reminder for us that Jesus is there. So sabi niya, to enthrone the Sacred Heart of Jesus in our home is a reminder that Jesus is with us in this home. This is not just our home, but this is the home of Jesus. And in this home, we follow the teachings of Jesus. Parang doon sa sagot nilang yun, nandun na lahat yung anong ibig sabihin ng enthronement. Bakit may gano'n? Ang ganda ng paliwanag na yan. Kasi first time ko maka-encounter ng family gano'n. Na 5 yung lamis, 5 yung plato, silya, 5 yung silya. plato. Pagkatapos Jesus is the head. Nandun lagi sa kabisera. Pwede kayang pag dumating ka, ikaw naman paupuin doon. Hindi ako umupo doon. Sa kabila. Sa kabila. Nung after the blessing, para anim. After the blessing, may salo-salo. Doon ako sa kabila. Kasi talaga silya ni Jesus yun. Even though the priest represents Jesus, doon ako sa kabila. Pero Father, napaka-profound na explanation Very deep. Very deep yun. It's simple but very profound, yes, no? Para sabihin. Jesus owns this house. Right. This is the home of Jesus. And in this house, we look up to Jesus. We pray to Jesus for His protection. And in this house, we obey, we follow the teachings of Jesus. Pero Father, yung niya, yung image niya, pag nakita mo, may thorns yung kanyang heart, tapos may nakatusok. Yes. Parang napakasakit sa isang bata, Father, pag nakita yan, parang, bakit ganon? Ano pong ibig sabihin ng mga symbolisms na ito? Yung image, first of all, ng heart of Jesus Alright. is an image that refers to the person of Jesus.
Parang pag sinabing puso, yun ay kumakatawan dun sa buong pagkatao. Okay? So it is not just the heart that loves, but it is Jesus who loves. And itong mga Sundays of Easter, diba, paulit-ulit yung themes, no? Yes. Love one another as I have loved you. Doon sa image ng Sacred Heart of Jesus, doon nakikita kung paano yung pagmamahal ni Jesus. Alam mo, sa Old Testament, ang commandment love your neighbor as you love yourself. So, sa Old Testament, ang basis ng pagmamahal natin sa ating kapwa, yung pagmamahal natin sa ating sarili. Okay. Jesus got that commandment and improved on it and said, love one another as I have loved you. That is the commandment of Jesus in the New Testament. And in the image of the Sacred Heart of Jesus, dun sa puso na nagdudugo, dun sa puso na may nakatusok na pierced with a lance, no? Doon nakikita kung paanong nagmahal si Jesus. Let me give you a few signs. Yung pagmamahal ni Jesus, hindi pagmamahal na naghihintay ng kapalit. Unconditional. Kasi on the human level, kadalasan, mamahalin kita, mamahalin mo ako. Okay? Pero yung pagmamahal ni Jesus, nagmamahal, hindi naghihintay ng kapalit. Okay? Yung pagmamahal ni Jesus ay pagmamahal na mas mahalaga yung isang tao kaysa sa sarili. Like, when do you love somebody? When do you really love somebody? It is when that person is more important than your own self. Third, the love of Jesus is a love that has no limits. And ito yung pinapakita nung image ng Sacred Heart. The love of Jesus is a love that has no limits. Jesus on the cross showed us that His love loved till the end. And yung image ng Sacred Heart shows us that Jesus loved us until the last drop of His blood. Father, iniisip ko lang, parang Diyos lang ang pwedeng gumawa ng ganitong klase ng pagmamahal. Ano ito sa isang pangkaraniwang? Pero wag nating isipin na Diyos lang ang kayang magmahal ng ganito. Kaya nga tayo minahal ni Jesus ng ganito. Para tayo tumulad. So, wag nating sabihin imposible yan. Rather, isipin natin, anong klaseng tawag meron ang Diyos para sa atin? Jesus is inviting us to imitate Him in His love. Because we have been loved that way. So, wag nating gawing dahilan. Tao lang ako. Hindi. Yes. Tao tayo na tinawag ng Diyos, na binigyan ng Diyos ng biyaya upang magmahal katulad niya. And for your final message, Father, for our televiewers. The devotion to the Sacred Heart of Jesus is a special form of devotion to Jesus Himself. Ipinakikita dito sa devotion na ito kung gaano tayo kamahal ni Jesus, kung paano tayo minamahal ng ating Panginoon. Yung simbolo ng puso na nagdurugo ay isang napakahalagang sagisag na nagsasabing, ganito ko kayo kamahal. Minahal ko kayo hanggang sa huling patak ng aking dugo. Ang debosyon sa mahal na puso ni Jesus ay isang paanyaya upang ating damhin araw-araw ang pagmamahal ni Jesus at ibahagi din ito sa ating kapwa. Ang lahat ng tinatanggap natin mula sa Panginoon, ang lahat ng mga biyaya, pati na ang lahat ng pagmamahal na tinatanggap natin mula sa Diyos ay hindi lang para sa atin. Ngunit minamahal tayo ng Diyos upang sa pamamagitan natin maramdaman din ng ibang tao ang kanyang pagmamahal, ang kanyang pagpapatawad, ang kanyang pagkalinga. Nawa kung paano tayo minamahal ng ating Panginoon, ganun din natin mahalin ang ating kapwa.